Uy, midweek na. Pag ganun-ganun lang yon, tapos October 2 pa, ang bilis naman ng mga pagkakataon naman. Kapag ganyan ho talaga mga kapatid, kailangan mabilisan din ang kilos mo na dahil nasa kalagitnaan na tayo ng linggo. Kapag ikaw ay nangangapa-ngapa pa rin, teka lang. Maybe there's something wrong. Hindi sa kapaligiran mo, kundi sa iyo mismo. Okay? Ayan, kaya nga po sa ngayon, halika na. Ang isa sa mga pinakatamang bagay na gagawin mo ay ang i-share ang ating live streaming sa ating Facebook. Okay, sa 92.3 True FM FB page at ganun din sa ating TikTok account. Baka naman nakakalimutan nyo rin i-follow na rin po ang ating Radyo 5 True FM sa YouTube. Yun, Radyo 5 True FM sa YouTube, i-follow nyo na rin po yan. Para enjoy na enjoy at talaga namang entitled ka na rin sa mga ipinamimigay natin dito mga biyaya. Opo, at ngayong araw na ito, sa mabilisan din, si Kuya Poy ay mamimigay ng mga biyaya mula dito sa True FM, katulad ng napakagandang sombrerong ito. Ayan napakagandang sombrero mga kapatid, At kapag ganyang kainit dyan sa labas, kailangan meron niyang katernong pamaypay. Ayan, para tuloy-tuloy lang ang pagkilos natin ganyan. At syempre, kapag ka naman, para hindi ka naman masyadong pawisan, eto ho yung makapal na shirt pero presko. Ayan napakaganda presko. Presko ho yung pagkakaupo ko dyan sa pagkakatatak sa shirt na yun. Preskong-presko, parang di pinapawisan ang kilikili. Diba? Ayan, pamimigay po natin yan mamaya-maya lamang mga kapatid. Basta naman sumali ka na sa ating mga usapan. Meron tayong love question of the day. At syempre, today ay meron din po tayong H2H Astig Confessions. Kung saan yung mga astig comments ninyo, mga astig advice ninyo ay talaga namang mabibigyan din ng biyaya. Diba? Ang ating H2H Astig Confessions. Alright? Maganda na umpisa na nga po natin ang ating H2H Astig Confessions. Nako, wag na natin patagalin ito. At na makausap na natin ang ating kapatid na meron syempreng ipagtatapat ngayong tanghaling tapat. Kaya naman itutok mo lamang yan at lalo pang ilakas ang pakikinig sa radyo lalo pang i-share ang ating live streaming. Sige, go na tayo mga kapatid. Umpisa na ng ating programang H2H Heart to Heart with Kuya Poy. H2H Astig Confessions. Mga kapatid, eto na nga ho tayo. Sisimulan na naman natin ang isang panibagong araw, MWF. At ibig sabihin, kapag ka ho MWF, dati pa nga namin sinasabi po ito, na kapag ganitong mga araw, meron pa tayong dagdag na mga ipamimigay. Kagaya po ng dati, mga kakaibang kwento, kakaibang storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw. Okay? At dito nga po, ibibigyan na nga natin ng pagkakataon ng ating mga listeners, ang ating mga viewers din sa Facebook at sa TikTok live broadcast natin na mag-share ng inyong mga astig advice o astig comments. At ang ating tampok na storya na meron hong mga matitinding pinagdaraanan sa usapin ng pamilya, sa magjojowa, o kaya naman sa kung ano pa man yan. At sa bawat astig advice o astig comment nga po na inyong ibibigay, ay meron din kaming ibibigay naman pabalik na 250 pesos na cash prize. Yan po yun. So bukod dun sa pamimigay natin ng mga heart-to-heart merchandise, ay meron din tayong pamimigay na 250 pesos na cash prize sa pagtatapos ng ating usapan dito sa H2H Astig Confession. Simple lamang naman po ang aming request, ang aming kahilingan din po sa inyo, Ayan, pakigamit ang hashtag Astig Advice sa social media bago ilagay ang inyong mga comment, ang inyong mga advice, ang inyong mga kasagutan. Ayan, at syempre kung kayo naman po ay tatawag, syempre bungaran natin ang Astig Advice ko, Kuya Poy.
para dyan sa ating kausap ngayon ay ganito. Yan. At ito na nga po ang mga numero, 8631-5788 o 8631-6674. Ulitin ko ha, 8631-5788 o 8631-6674. Oh, without further ado, sige, pag-usapan na nga natin ito. H2H Astig Confessions. Nasa iyo na ang lahat. Ba, iba, parang parang si Daniel Padilla. Okay. Nasa iyo na ang lahat. Yan ang peg ngayon nitong si Simon. Mabango, maayos manamit, magandang lalaki, matalino at maginoo. Wala ka na raw talagang hihilingin pa kapag ka nakita at nakasama mo siya. Pero, ang problema, palagi na lang daw nauuwi sa pang-friend zone, ang pakikipag-date o ang pandiligaw nitong si Simon. O sa mga babaeng mga natitipuhan niya, okay naman na raw kasi sana. 'Di ba? Nga lang, merong dinadalang problema eh. May maliit na bagay ang problema ho nitong si Simon. Ang kanyang height kasi ay 4'11". O yung 4 feet 11 inches lamang. Hindi pa sumampa ng 5 feet. Kaya ang ending, after ng 1 linggong talking stage, tapos lalo na kapag raw nagmi-meet up na, bigla na lang daw iniiwan o gino-ghost na nung nakakausap niya, itong si Simon. Kaya naman, 26 years old, mula sa Quezon City, kausapin nga natin. Pare, Simon, magandang tanghali sa'yo. Gandang tanghali din, Kuya Poy. Okay. Ikaw, Simon, ha? Totoo ba tong lahat ng sinabi mo? Totoo ba mabango ka? Siyempre naman. ibig sabihin nga, kasi isa yan sa mga gusto ng mga babae, di ba? Siyempre, mabango ka, presentable, maayos namang manamit, magandang lalaki. Ikaw na rin ang nagsabi niyan, and I'm guessing, hindi naman yan dahil sa oozing with self-confidence ka lang, ano? Marami rin siguro mga nagsabi sa'yo. Sino raw ba ang kahawig mo, Simon? Ano ba? Siguro kahawig sa height, si Carlos Yulo. Si Carlos Yulo. Hindi katangkaran, pero kita mo naman ang napaka-successful. Pero yung itsura. Sabi mo, magandang lalaki. Itsura? Siguro lamang lang si Carlos Yulo ng mga 3 tabo. Yan. 3 tabo. So medyo ganun lang rin yung datingan mo, no? Parang, ano bang itsura ni Carlos Yulo? Guwapito. Na Pinoy. 'Di ba? Ganun, Pinoy na Pinoy, malinis sa katawan, ganun lang naman, 'di ba? Tapos matalino ka raw at maginoo rin naman, gentleman. Totoo ba 'yan? O niloloko mo na kami sa parting 'yan? Yes naman, Kuya po. Siyempre, ginagalang natin ng mga kababaihan. Parang paggalang natin sa mga nanay natin. Yun, tama yan. Palakpakan po natin yan, ano? Yung matalino. Ayan, naalala mo pa ba? Kabisado mo pa ba ang periodic table? Talino ibang ka. usapan na yan. Ibang Padidiscuss ko sana sa yung periodic table of elements eh. Kahit yung mga ano na. Pero sige, wag na natin pag-usapan. Baka mabisto pa na pares naman tayong pero sige, gaano katagal ka nang huling nagka-girlfriend? Nagkaroon na ba? Tagal na, Kuya po. Lumipas na yung pandemic siguro. Tagal, 2018 pa siguro. 2018, gaano katagal yung girlfriend na to? Well, di naman din girlfriend. Wala rin kasing, wala rin label eh. Siguro, parang, MU lang talaga. So, eme. No, fling-fling, ganyan. Nagkakasundo lang talaga kami. Oo. Nagkakasundo, pero sabi mo, pandemic pa o pre-pandemic? Pre-pandemic pa. Pre-pandemic. Kala ko naman, nung pandemic, akala ko jowa mo na siya pero nagde-deliver ka lang pala ng pagkain sa kanila dahil nga bawal lumabas. Baka nagpapabili, pasabay. Di ba? Baka ganoon. Pero, sa pamilya nyo ba, ikaw lang ang maliit?
nasa lahi din naman po eh. Hindi ka Nanay ko rin naman po, pati nakikita ko rin naman mga lolo't lola ko, maliliit din naman. Oh, yun. Pero bago nga po tayo magpatuloy, no, para sa mga kapatid natin na mga nakikinig, ano, ano man yung mga pag-usapan namin dito ni Simon ay hindi naman ho para insultuhin. Yeah, I got it. Oo. Okay, Simon? Hindi naman para insultuhin yung mga medyo kinulang sa height. 'Di ba, ng mga Pilipino. Lalong-lalo na. Pero hindi naman yan yung matatawag na talagang, kumbaga kinakapos lang, nahihirapan din na humanap ng partner. At 26 years old, 'di ba? Kailangan meron na. Pero never pa na nagkaroon talaga, never? I think yun na siguro, kuya po, yung pinaka-close ko na Close to having a girlfriend. Close to having a girlfriend. Pero hindi talaga, never pang nagkaroon ng girlfriend. Yun nga. Ang hirap siguro sa ganitong height natin, hindi talaga na-impress yung girls eh. Alam mo, parang hindi naman problema ang height para doon sa iba, no? Lalo na kapag meron ka namang maipagmamalaki sa ibang bagay, lalo na nga kung maginoo ka. Sinabi mo naman kanina, nirerespeto mo ang bawat babae na nakikita mo at nakikilala mo at nagugustuhan mo na parang nanay mo. Yung ganyan, parang kapatid mo, parang mga pinsan mong babae. At mahalaga yun. Hindi lang yung physical na aspeto, but syempre yung physical appearance, it really matters din. Eto ba mga nakaka-meet mo ay inaalam mo kung ano ang height in the first place bago ang meet up, bago ang pagkikita? Yun nga problema, kuya po. Hindi ko naman hinihingi yung height nung girl. Hindi ko naman din, wala naman akong ganong standard. Pero yun, pag nakita na kami, di nagiging questionable na pati height. So, hindi ko lang din maintindihan. So, is it a girl thing o talagang may something talaga sa height? Ewan ko ba, kuya po. Medyo nag-aalangan kasi yung ibang mga kababaihan. I don't know, no? Pero bihira rin naman sa mga kaibigan ko, although meron na kung mga kakilala na mas matangkad si babae kaysa kay lalaki. At wala naman sila nagiging problema doon. Maybe it's just hindi mo pa natatagpuan yung kasukat mo. Hindi yung kasukat mo sa height, yung kasukat nung pagmamahal na kaya mong i-offer sa kanya at yung kasukat naman din nung pagmamahal na kaya ring ibalik para sa'yo. Naniniwala ka ba na ganon? Siguro meron din dyan somewhere, kuya Poy. Meron naman talaga yan, ano? Ito, hayaan mong basahin muna natin ang ilan sa mga komento ng mga kapatid natin, ano? Sabi ni Solid Del Rosario, #Astig advice ko, kahit hindi ka katangkaran, basta't presentable at magaling dumiskarte sa buhay, wala yan sa panlabas na itsura. Okay? Sabi naman ni Elmer Buwan, ang Astig advice ko para dito kay Simon, Kuya Poy, ay wala naman po sa panlabas na itsura ang basihan ng tunay na pagmamahal, lalo na po sa side ni Simon na may itsura naman daw siya. Ang problema nga lang daw po ay yung height. Nasa na yun? Biglang umangat eh. Makakatagpo rin po siya ng isang babae na tatanggapin siya ng buong buo at hindi tumitingin sa kung ano man yung kinulang sa'yo, which is yung height nga. Ayan, si Lorraine ng Binyan City, Laguna naman ito. Ayan. Ikaw, Simon, ganito naman ang tatanungin ko. Ngayon na alam mo at ni-recognize mo naman na medyo kulang ka nga sa height, baka naman ikaw rin kasi kung mag-aasta ka, kung makipag-usap ka, Is it my height? Maliit ba ako? Yan, baka gano'n naman ang datingan mo. Hindi naman kuya. Hindi ko naman binibring up yung height ko. Siguro, kung ano lang nakikita nila, yun naman ako eh. Basta hindi ikaw yung, ba't di mo kinakausap? Siguro maliit lang ako, no? Ba't hindi ka na nagre-reply kasi maliit ako? Kasi alam mo, sa mga nag-uusap, ganyan yun eh. Yung parang ipinapahasa mo yun, parang gaslighting. Ganyan. Baka ginagawa mong pampaawa yung height mo. Naku, lagi na lang yun naman ang ginagamit eh. Tama na nga. Wag na nga. Baka ganun ang naman ako ganun po, kuya po. Siyempre, alam ko naman matuturn off. Mas lalong matuturn off ang babae pag,
wala kang self-confidence, di ba? Oo, dapat nga ay confident ka. But, please, wag din naman yung overly confident. Ha? Hindi ka rin naman ganon. Simon, hindi ka naman sumosobra. Hindi naman Kuya Poy. Alam ko naman kung saan ako lulugar eh. Oo. Kasi yung iba, alam mo, sasabihin nila, hindi man kulang sa height. Yung iba, sabi mo na, wala masyadong itsura. Ay, wala man akong itsura eh. Successful ako sa buhay. Tatlo-tatlo ang kotse ko dyan. Alam mo yon, yung tinatapalan ng ganung mga aspeto yung kayabangan naman na yun. Diba? Na wag ring gagawin. Lalo na kapag alam natin na meron tayong insecurities pero you are in control sa magiging response mo. At kapag binibiro ka, hindi ka rin naman dapat na na-offend. Ha? Ikaw ba? Baka naman ikaw kapag nabiro ka sa height mo, ikaw yung pikon, hindi naman din? Siguro pag babae kausap natin, hindi naman natin take offense kung may mahirit man sila sa height ko. Pero, siyempre, pag sa mga kaibigan lang, siyempre nagkakabiruan. Yung mga kakilala lang, sige, biruin nyo ako, pero kung di kita kilala, ba't mo ako bibiruin? Ha? 'Di ba? Yun yung mga nakaka-insulto. Hindi mo nga ako kilala eh, 'di ba? Nag-ano ka pa. Oo, meron kang anong tawag mo diyan? Meron kang kontribusyon. Sige. Nasan pa? Ito ang astig advice ko. Sabi niya magtabog alim para kay Simon. Height doesn't really matter when it comes to love. Ang importante is how genuine you are towards the girl you like. Ayan, pero ito nga, bibigyan kita ng pagkakataon naman, Simon, na magmensahe doon sa future girlfriend mo. Okay? Na marami pa rin kasi. Siyempre, unang-unang makikita sa atin ay yung physical nating anyo. Hindi naman pwedeng hindi. Di ba, Simon? Bago magtuloy-tuloy, bago maging successful ang isang relationship o bago nga mag-umpisa, ay titignan natin yung physical attributes ng bawat isa bago natin makilala yung ugali, bago natin makilala gaano ba kahaba ang pasensya niya. Pero ikaw, meron ka ba naiisip na mensahe para sa future girlfriend mo na kahit nga kulang ka sa height, ay meron ka namang mga espesyal na characteristics bilang isang lalaki na may offer sa kanila? Ito na ang pagkakataon mo. Go ahead, Simon. Okay. To my future girlfriend, nananawagan ako sa'yo. Kung pwedeng dumating ka na, bakit hindi ka pa dumadating? Bakit hindi now? Ayan. Pero siguro masasabi ko sa'yo, yun, huwag ka sanang titingin sa physical na kanyuan. Yun nga, nabanggit naman dito sa programang to kung anong klaseng lalaki naman ako. Mapaninindigan naman kita. Hindi man ako sobrang yaman, pero may alam naman ako sa buhay. Hindi ko rin naman pinapabayaan yung sarili ko. Yung presentable naman ako pagdating sa pagharap sa mga tao. At naniniwala ako pag nakilala mo ko, isa akong mabait na tao. May lambing din. May marunong ding mag-alaga ng isang babaeng katulad mo. So, I hope na yun nga, consider mo ang isang gaya ko. Wala akong masyadong pagmamalaki sa'yo, pero maraming pagmamahal ang kaya ko ibigay sa'yo. Mga aso nyo ba yun? Ha? Mga aso nyo yun, Simon? Ay, kapitbahay po. Sa kapitbahay. Akala ko kapitbahay nyo talaga. Oo. Kumakahol mga kapitbahay mo, Simon. May kabayo ka pa. May rancho pa yata itong si Simon. Pero hindi, totoo po yan, mga kapatid. Napakaganda nga po. Yan ang ating astig lesson naman sa ating kwento ngayon. Wala man siyang problema o sa, basta confident ka, anuman yung physical na kakulangan para sa'yo, di ba, marami pa namang bagay para mapunan ito. Ang importante ay malaki ang iyong puso. Malaki ang iyong pagmamahal at katapatan na may offer sa iyong future na makakarelasyon. Yun, wala sa height yan, wala sa kinis ng balat yan, wala sa kapal ng bulsa yan, wala sa kung ano-ano man na inaakala natin na makapagpapatagal ng relationship yan. Nasa pagiging mabuting tao. Tama, Simon?
Tamang-tama po, Kuya Paul. Iyon! At dahil nga dyan, para masaya si Simon, ay meron din po tayong pasasayahin na iba pa nating mga kapatid na bibigyan na nga natin ng biyaya. At eto na nga ang dalawang winners ng ating 250 pesos na cash prize ay si Soli Del Rosario at si Ryan Detesio. Congratulations sa inyong dalawa at sa 250 pesos kayo. Na mga biyaya naman ngayong araw na ito ng Wednesday. Love question of the day. Mga kapatid, oras na natin, it's 21 minutes bago mag 1 p.m. At eto na nga po, love question of the day. Dapat pa bang i-message si ex-jowa o dead man na lang after kanyang i-ghost na? Ayan, sabi ni RG Abengosa, dead man na lang. Ganun lang, dead man na lang, period. Tapos ang usapan. Sabi naman ni Marita Pardico, hindi na po dapat kasi bigla na lang siya naglahong parang bula. Para ano pa, para sa akin. Past is past, tapos na po ang lahat, kaya dapat ang deadmahin mo na, lalo na kung meron na kayong kanya-kanya rin namang mga pamilya, dapat na pong limutin ang mga nakaraan tungkol kay ex para wala nang maging problema. Wow. Ito naman sabi ni maganda to yan si Carol Pineda. Sabi niya, pagka-ex na, wala nang dahilan pa para makipag-communicate pa. I agree. Pero, sabi ni Carol, pero kung meron kayong anak, pwede ba? Pwede ba makipag-communicate? Lalo na kung ano? Di ba? Merong anak Hindi naman pwedeng, wala na lang. Kunyari, magjowa na lang kayo. Paano yung bata? Pero kung wala naman daw, hayaan na lang. Ex na Tama na. Sabi rin ni Gail Enriquez, sabi niya, dead man na lang, wag nang sayangin ng oras sa taong ghoster para sa ikatatahimik ng kaluluwa niya. Ay, kaluluwa. Nambuhay pala. Nambuhay dahil. Si Ford Francis naman, once na hindi maganda naging closure ng isang relasyon sa anumang kadahilanan, lalo na sa isang ex, dapat gets na ng nag-ghost na wala nang balikan magaganap. Di na nga nagpaalam, bigla na lang nag-evaporate in thin air si ex. Move on na lang and attract better people in your life. It's their loss. It's their loss. Ika nga. Yan. Lost. Lost pala. Sabi ni Ford Francis. Okay? Ay maraming salamat po sa inyo at marami pa mga comments dyan ha. Thank you so very much mga kapatid. Para po sa inyong entertainment, basa-basahin nyo rin ang pananaw ng mga kapatid natin. Samantala, ang ating Pamigay Wednesday winner ng ating mga merchandise na nagagandahan nandito pa rin sa aking tabi. T-shirt, magandang sombrero at pamaypay at kung ano-ano pa po yan. Si R. Lester Eliazo. Congratulations to you, R. Lester Eliazo. Ayan, at para nga po sa lahat ng mga nanalo ng ating merch, okay, H2H merchandise, sa Friday po ang claiming niya na sa Biyernes, pumunta lamang dito sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City at magdala po ng valid ID from 1 p.m. hanggang 5 p.m. yan mga kapatid. Okay? Ganun lamang po kasimple yan. Bukas na naman, magkita-kita po tayo, magkarinigan na naman sa ating programang Puso sa Puso ang usapan. Pero syempre, maraming salamat muna sa lahat ng ating mga katulong sa ating programa, sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, ang ating mga program assistants po iyan. Studio technicians natin, sina Aaron Tolentino, Rome Ortigas, technical directors, Direk Joey Perez, thank you. At sina Direk Nanding Bazarte, Grace Toledo, at ang ating editor nung H2H catch-up episodes natin, lalo na kapag Sunday nga po, si Sir Nep Liagas, thank you so very much. Ang ating researcher na si Rema Anwar, ayan, at ang ating executive producer na si Jeffrey Batlangao. Ako po, si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa inyong programang tinututukan tuwing pananghalian. Ito po ang Heart to Heart.